thirsting endlessly. All I found was bitter water from an earthly stream. How my soul did cry, how I feared to die. Everlasting life was just a dream. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when I came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. In this wilderness, this dark wilderness, he was smitten by the rod from his Father's hand. All my sins he bore as he suffered more than this human life could understand. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when I came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. If you're looking for life with something more, there's refreshing water flowing down from Calvary. Leave your past behind, climb God's hill and find heaven's answer for your soul's reprieve. Water from the rock is what I needed, water from which no one is denied. And when I came to Christ for my salvation, I found Jesus was the rock that satisfied. I found Jesus was the rock that satisfied. I put down the mirror and said to myself, was that really me that I saw? I thought there might be something wrong with the mirror, for it magnified every flaw. The more grooming I tried made me realize what I saw in the image was true. The truth I can't hide. Lord, change me, I cried. Make me a reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word. And I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost. For it was there I found you. When things come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. I pick up the mirror and now I'm amazed that that's really me that I see. And I know that there's nothing wrong with the mirror. I'm just not what I used to be.
It's so good to know that this transformation is true. May it not be me, Lord, but you that they see, a living reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word, and I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost, for it was there I found you. When things come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. Sound check. Mic test, 1, 2, 3. Magandang gabi sa atin pong lahat at muli salamat sa gabing ito. Tayo po ay muling magsama-sama sa panibagong edisyon ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa maghapon na tayo po ay binigyan ng Diyos ng proteksyon sa mga lakad natin at kalakasan sa mga trabaho na ginampanan po natin sa maghapong ito. Salamat sa katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Ang Diyos lagi ang atin pong kinikilala at tinataas sa lahat ng mga accomplishments sa atin pong Christian life, sa atin pong mga ginagawa sa araw-araw, mga kapatid, sa pananampalataya. Okay, so tayo po ay dadako po sa atin pong aralin ngayon pong gabi at dito po sa Taal Baptist Church. Akin pong inaanyayahan ang mga members na makinig po tayo ng Bible study ngayon pong gabi at bukas ay ang atin pong morning devotion ng alas 5 ng umaga. So lahat po ng mga members, okay, nandyan na po sa group chat natin. Okay, so tingnan nyo na lamang po at nakalagay na po ang schedule natin. So ngayon pong gabi, kung kayo po ay gising pa, hindi pa kayo makatulog, okay, makapakinig muna tayo ng Bible study. And then ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating mga isip at sa ating mga puso. Amen, kapayapaan. At tutulungan tayo ng salita ng Diyos na palakasin ang atin pong espiritual at hindi po tayo ma-discourage, okay, sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen. At mga kapatid, sa pananampalataya kay Kristo, especially po sa mga members dito sa Taal, Batangas, Taal Baptist Church, kayo po ay lagi ko pong pinapanalangin na kayo po ay laging samahan ng Panginoon sa inyo pong mga ginagawa sa araw-araw. Amen? So, bukas ay sa mga men ay meron tayong schedule na mag-exercise at Brother Bong at si Brother Roderick. Okay, punta lang po kayo dito sa church
at tayo po yung mag-exercise, mag-biking po tayo at puwede tayong maglaro ng basketball ng umaga, okay? And then sa hapon ay preparation natin ng prayer meeting. Every Friday po ang atin pong prayer meeting, so 'wag nating kakalimutan po 'yan. Amen. So, nandiyan na po si Sister Aida. Amen. Salamat Sister Aida sa iyong pagbati. So, ikaw ang unang bumati, Sister Aida. Okay, good evening po sa lahat, sabi niya. Good evening po, Sister Aida. Ah, salamat sa inyo pong time na pag-join sa atin pong Bible study. Okay, sino pa bang nandyan, mga kapatid, no? Pakilagay na lang po sa comment section kung kayo po ay nakakapakinig at yung iba yata ay pagod at nakatulog na. Okay, so kung hindi pa naman, okay, gising pa kayo, buksan niyo po ang inyong Facebook at naka-live po tayo ngayon pong gabi. So, shout out din po sa atin pong mission diyan sa Kasiguran, Sorsogon, Brother Joseph Arellano, kumusta kayo diyan? So, pinapanalangin ko po kayo at patuloy kang gamitin ng Diyos sa diyan po sa mission sa Kasiguran, Sorsogon at patuloy tayong mag-aralan ng Word of God, makinig ka ng ating online Bible study, okay? Para ma-train ka sa salita ng Diyos, okay? Mag-mature tayo sa salita ng Diyos at itong mga matutunan mo ay ituro mo din diyan sa atin pong mga kapatid sa misyon. Okay, so Brother Joseph, shout out sa inyo diyan, sa inyong family, sa lahat ng mga members diyan sa ah, Pasiguran, Sorsogon, okay? At salamat sa Panginoon na ito'y biyaya lamang ng Diyos na tayo ay makapag Bible study at ang atin pong pag-aaralan is about the mystery. Okay, the mystery. Okay, at kung kayo po ay nagsusubaybay pati po sa ating morning devotion, ito po ay connected, ano? Ito po ay konektado. Okay, kumbaga ito po ay series of Bible study, no? So, nag-start tayo from the gospel, okay, the gospel na tinuro ni Pablo, okay, at para ma-establish po ang ating faith, kinakailangan po na maunawaan natin ng mabuti yung ebanghelyo na pinangaral ni Pablo. Amen. So, pinag-aralan po natin yon, yung threefold edification, okay, process, okay, of the for the believer. Okay, so tatlo po 'yon na nakalagay sa Romans chapter 16. Okay, kung hindi po ako nagkakamali. Okay, kaunting review lamang po, mga kapatid, para um, makita natin muli yung ah, tatlong bagay na magbibigay sa atin ng establishment, okay, katatagan sa atin pong pananampalataya. Amen? So, mga kapatid, sana sinusubaybayan niyo po. Ano, shout out din pala dyan sa Ibaan, Batangas, Brother Bong, Doktor, ano, salamat sa iyong buhay na pinapagamit sa Panginoon. Pagpalain ka pa ng Diyos at ang iyong buong pamilya, ang Galvan family. Amen? So, thank you sa inyo pong pag paggamit sa gawain ng Panginoon. Okay, saan na tayo? Sa Romans. Okay, balikan po muna natin yung kaunting review lamang po, mga kapatid. Sabi po ng Romans chapter 16 verse 25. Ayan, hanggang sa 26. Sabi po ng Bible, mga kapatid, ito po ang mababasa natin sa Romans chapter 16 verse 25. The Bible says, "Now to him that is of power to establish you according to my gospel."
So this is the power to establish every believer in Christ. So sinasabi dito ni Paul para ho tayo ay maging stable, maging matatag mga kapatid. Ito po yung una na mag-establish po sa atin. Sabi niya, according to my gospel. So tanda natin ito po yung order, tamang order, pagkakasunod-sunod. Okay? Dapat ang pundasyon, okay, mahalaga po 'yun. Ang pundasyon po natin walang iba kundi yung gospel. So dapat alam natin yung gospel, naunawaan natin ang gospel na nagligtas po sa atin. Amen. So sabi ni Paul, according to my gospel. So balikan nyo na lamang po yung Bible study natin, okay, sa nakaraang mga araw. Kung hindi nyo po nasubaybayan, okay, pwede nyo pong balikan yung topic natin patungkol dito sa threefold uh, edification process for the believer. Amen? So gospel, yan yung pundasyon mga kapatid. Kapag tayo ay tatayo ng bahay, kinakailangan matibay ang pundasyon at yun po ang talagang sisiguraduhin po natin. Okay? Hindi pwedeng ang pundasyon mo ay basta-basta lang. Okay? Dapat sigurado po na matibay po yan. So, ang gospel po, this is powerful. Amen? This is the power of God unto salvation. So tayo po ay naligtas, okay, by the gospel of Jesus Christ. Amen? At ito yung pinangaral ni Apostle Paul, okay, na sinulat niya sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 15, 1 hanggang 4 kung paanong namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen? Siya'y inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. So yan ho ang nagligtas at ang tanging instruction po na kailangan po nating maging response sa gospel ay magbilib po tayo doon. Sampalatayanan natin yon. After that ye believe, sabi ng Ephesians 1:13, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, maliwanag ho na believe po ang tanging response sa gospel. Okay? Because believe or faith, yan lang ho ang bagay na hindi po gawa sapagkat ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang gospel, yan ho ay gospel of the grace of God. So ang tanging magko-connect ho, okay? Ang tanging pwedeng hong connecta sa grace ng Diyos, sa gospel of the grace of God is faith. Amen? That's why sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith. So, maliwanag po mga kapatid. So, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Kaya ho kagabi, ang atin pong tinalakay, diniscuss po natin yung about the sinner's prayer. Sapagkat marami po ang naniniwala na isang requirement para maligtas ang kaluluwa ng tao ay ang sinner's prayer. So, pinipilit po nila na dapat isaman mo yan. Dapat pasundin mo sa prayer yan. Sayang yung ginagawa mong pag-preach-preach dyan sa kalsada. Sinasabi po yan sa akin, ng mga nagko-comment sa aking street preaching. Okay, nababasa ko yung kanilang comment at sinasabi nila sa akin na bakit hindi ka nag-iimbita? Hindi mo sila pinapasunod sa prayer. Oh. So, ang sinner's prayer ba talaga ay isang requirement? Yan ba isang requirement para maligtas ang tao? Pinag-aralan natin yan kagabi. Kaya connected po, kung ang atin pong Bible study ngayong gabi ay connected po ito. Sa mga pinag-aralan natin sa ating previous lesson. Okay, so
Ito po ang gospel po na nagliligtas sa panahonong ito na tinawag na grasya, dispensation of the grace of God ay walang iba po ang gospel of the grace of God. Tinukoy ito ni Pablo na ito yung magpapatibay sa inyo. Ito yung mag-i-establish sa inyo. This is the power to establish you according to my gospel. Okay? So yung gospel na ito, unique sapagkat sinabi ito ni Paul na my gospel. Ibig sabihin, mga kapatid, ah ang good news na ito, yung laman ng mabuting balita na ito ay iba po sa gospel, okay, na pinangaral sa ibang panahon. For example, nung si Kristo ay nasa earthly ministry siya dito sa lupa, nandito pa siya, hindi pa siya napako sa krus, hindi pa siya namatay, meron pong gospel na pinipreach doon. Okay? During the time, ang pinipreach po na gospel, ang tawag po doon ay gospel of the kingdom. Okay? Gospel of the kingdom. Kung kayo po ay familiar sa word na yan, nagbabasa kayo ng Bible, basahin niyo yung Book of Matthew, Mark, okay? Nandyan po, makikita niyo po yung gospel of the kingdom. Okay? At ang nagpipreach po niyan si John the Baptist. Ang nagpipreach niyan si Jesus Christ. At nagpipreach niyan yung 12 disciples. Okay? Gospel of the kingdom. At ang kingdom po na yon, maliwanag po sa context, ito po ay literal na kingdom. Ito po ay physical na kingdom. Ito po ay kingdom na i-establish po ni Kristo para sa bansang Israel. Siya po yung hari ng mga Hudyo. He came unto his own, but his own received him not. Sabi ng John 1:11. But sabi ng Bible, he came unto his own, but his own, yung bansang Israel, ni-reject po siya. No? Hindi siya tinanggap ng bansang Israel as their king or as their Messiah. Okay, mag-establish na ang Panginoon ng kingdom pero hindi po natuloy, na-suspend po na ito pong kingdom na ito ay na-postpone, mga kapatid, dahil pinatay po ng mga Hudyo ang kanilang Messiah, ang kanilang king. Okay? Kaya makita po natin, mga kapatid, meron pong pumasok na another dispensation at nung namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay at ang Book of Acts, nandyan po yung transition, iyan po yung transition period, na ang Panginoon nagbago na siya ng pakikitungo, okay, from Jew to Gentiles. Okay, papunta na sa Gentiles ang Panginoon. Nagbago na din ang mensahe, okay? From the gospel of the kingdom to gospel of the grace of God. Okay? From 12 apostles, to one apostle, Apostle Paul. So, at si Apostle Paul ay ang apostle to the Gentiles. So nakita po natin, dito po makita natin, mga kapatid, na may iba't ibang uri ng gospel sa Bible. Hindi pare-parehas ang gospel. Sa buong Biblia, mga kapatid, magkakaiba po ang laman ng gospel. Ano po? Kung tayo po ay magiging honest sa atin pong Bible study. Hindi po pare-parehas. Okay? Ang gospel sa iba't ibang panahon. Okay? So, ang earthly ministry ni Kristo, hindi pa po yun under dispensation of grace. Under the law po ang ating Panginoon Kristo. Okay po? At mapapag-aralan natin yan sa mga susunod. Galatians chapter 4 verse 4. Amen? Siya po ay under the law. Siya po ay nagkikip ng law during sa kanyang earthly ministry. He came not to destroy the law, but to fulfill. Okay, siya yung nagpulpil ng batas. Sa mga kapatid, makita natin, nung namatay na si Kristo, after ng kamatayan ni Kristo, after ng kanyang resurrection, doon na po yung grace, Ah, naging epekto na, naging effective na
ang grasya ng Panginoon. That's why we are now in the dispensation of grace. Okay? Nagsimula ang dispensation of grace sa cross after ng namatay si Kristo. Amen? So, nagsimula ang New Testament sa kamatayan po ng ating Panginoon Kristo. So, kung hindi mamamatay ang testator, ay hindi po magiging effective, no, ang New Testament. Okay po? So, maliwanag po yan na tinuturo ng banal na kasulatan. So, kung naunawaan natin na ang gospel, so ang sunod po niyan, mga kapatid, the preaching of Jesus Christ. Sabi dito, okay, meron pong preaching si Jesus Christ, but ito pong preaching ni Jesus Christ, it is accordance o according to the revelation of the mystery. Okay, this is according to the revelation of the mystery. So iba po yung preaching ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry. Okay? Ang preaching dito ni Jesus Christ is according to the revelation of the mystery. Okay, so sana hindi po tayo ma-confuse. Okay po, meron pong dalawang ministry si Jesus Christ, earthly ministry, at yung isa po ay heavenly ministry. Okay, bakit tinawag nating heavenly ministry? Sapagkat si Jesus Christ, sinabi dito ni Pablo, ang preaching ni Jesus Christ. Okay? So, ang Panginoong Hesus nasa langit during that time. Tama? Wala dito sa earth. So, si Jesus Christ nasa langit, pero nag-reveal po siya ng mensahe. Nag-reveal po, nagpahayag po si Jesus Christ kay Apostle Paul, particularly kay Pablo, mga kapatid, ng misteryo. Okay? So what is that mystery? Okay? What is that mystery na sinasabi dito? Sabi ng verse dito sa verse 25, which was kept secret. So itong mystery, ito daw po ay tinago, inilihim. Okay? Since the world began. Sumula pa nung lalangin o nag-umpisa ang mundo, it was kept secret. At ngayon lang nahayag. Okay, ngayong sabi ni Paul, but now, okay? But now is made manifest. So, sa panahon ni Pablo, okay, during the time of Paul, at sa kanya po, inireveal ito, yung mystery na ito. Ang programa ng Diyos, okay, sa tinatawag na mystery, na ito po, mga kapatid, ay nakatago ho since the world began, pero ngayon, but now is made manifest. But now is made manifest. So dito po muna tayo magpo-focus kung ano itong mystery na ito, mga kapatid. What is this mystery na ni-reveal ng ating Panginoong Hesus kay Apostol Pablo? At kapag hindi po natin ito, hindi natin ito naunawaan, hindi tayo magiging established. Because this is the power to establish every believer in Christ. Amen. So that's why pag-aralan natin the wisdom of God in a mystery. The wisdom of God in a mystery. Tayo po muna ay dumako po sa panalangin. Hilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu. Lahat ng inyo pong mga ginawa para sa amin, lalo na sa kaligtasan na amin pong natanggap dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli. At
naniniwala kami na yun ay sapat na para ang kaligtasan po namin ay matamo namin at kami po ay may kasiguraduhan na kami po ay may banal na espiritu sapagkat ayon sa inyong salita, after namin narinig ang gospel, after naming sinampalatayanan ang gospel na ito, kami ay sinelyuhan niyo na ng banal na espiritu. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po na kung wala kaming banal na espiritu, ay kami ho ay wala kaming kaligtasan, wala kaming connection sa inyo. Malayo kami sa inyo, Panginoon. Pero salamat nandiyan ang Holy Spirit, nanahan sa amin, hindi siya umaalis. Ang banal na espiritu sa panahon na ito ng biyaya ay nananahan magpakailanman sa amin. At siya lamang ang gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan upang hindi kami mapunta sa mga maling katuruan. At ang aming teacher lamang ang Holy Spirit. Kaya kami po ay dapat maging total dependent sa banal na espiritu. Hindi sa aming mga sariling pangunawa, opinion, ideas. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi kami madala sa mga maling interpretasyon ng inyong salita. Hayaan namin ang banal na espiritu ang siyang mag-interpret ng inyong salita sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, hindi ako, kundi si Kristo ang maitaas sa oras pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, dito po tayo, mga kapatid, sapagkat this is the power to establish the believer. Yung mystery. Kapag hindi tayo nagbigay ng focus, ng atensyon, dito po sa tinawag ni Pablo na mystery, hindi tayo magiging established. Kahit sabihin mong matagal ka ng Christian, kahit sabihin mong may ministry ka pa o pastor ka pa, pero kung hindi mo naunawaan, hindi natin maunawaan kung ano itong revelation of the mystery na ito, mga kapatid, hindi tayo established. Hindi tayo matatag. Ito po ang nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Walang establishment ang kanilang pananampalataya. Mabilis na maloko, mabilis na madaya ng maling katuruan. Bakit? Sapagkat hindi nila binigyan ng atensyon kung ano po itong mystery. Amen. So yung word na mystery, marami pong beses po itong binanggit sa Bible. Okay? Pag-uusapan natin sa mga susunod sapagkat meron pong word na mystery sa Book of Matthew. Okay? May word po doon na mystery. At mayroong word na mystery sa mga epistles ni Paul. So, meron po mga different na meaning, okay? Or context, po? Depende po sa context paano ginamit yung word na mystery. Kung yun ba'y applicable sa panahon natin, okay? Yung mystery na yon. Okay? So merong mystery na applicable sa kingdom, sa millennium. Okay? Ang application po nun ay sa millennial kingdom. But ang mystery po na nais ko pong bigyan ng pag-aaral ngayon, okay, is na ito po'y naka-focus, okay, dito po sa mga sulat ni Apostle Paul. Sapagkat si Apostle Paul, ginamit niya yung words na mystery at mysteries. Okay? Kung bibilangin po natin, I think yan po ay 20 times.
Okay, kung i-search niyo po sa mga epistles ni Paul from Book of Romans hanggang Book of Philemon. So kung makita natin yung mga words na yon, dapat hindi po natin baliwalain sapagkat doon tayo magiging matibay doon sa revelation of the mystery. Amen. So kanina binanggit ko po, yan po'y preaching ni Jesus Christ. Preaching po yan ni Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Okay? Yun po, habang si Kristo'y nasa langit, meron siyang ginagamit na instrumento dito sa lupa at yun ay si Apostle Paul, ang spokesperson ng ating Panginoon. Amen. Para i-reveal ng Panginoong Hesus ang mystery. Ang mystery na ito, mga kapatid, na magpapatibay sa isang mananampalataya. Amen. So, galing ho sa langit, galing sa Panginoong Jesucristo. Amen. Our Lord Jesus Christ, who was risen from the dead, na meron na siyang glorified body, nandoon siya sa langit, nagbigay siya ng revelation kay Apostle Paul, at ang revelation na ito, sabi ni Paul, this is the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. At nais po ito ni Apostle Paul na malaman po ng lahat ng tao. This is the burden of Apostle Paul. Ayon po sa sulat niya sa Book of Ephesians chapter 3. Tingnan po natin mga kapatid, in the Book of Ephesians chapter 3, verse 9. Ito po mga kapatid, ang sabi dito, mali yata yung chapter ko, yung book, okay? Ephesians chapter 3 verse 9. Ito po mga kapatid. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Ayan, sabi niya, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Yan ho ang nais ni Apostle Paul. Ang malaman ng lahat ng tao kung ano itong fellowship of the mystery. At sabi niya dito, which from the beginning of the world hath been hid in God. Imagine niyo po, itinago ng Diyos yan. From the beginning of the world. Pero ngayon, nahayag na kay Apostol Pablo, sa panahon ni Pablo, mga kapatid, at ito itinuro niya sa church. Itinuro niya ito sa mga mananampalataya. Tayo po'y mapalad, mga kapatid, dahil ang misteryo na ito na itinago ng ating Panginoon ay hayag na rin sa atin ngayon. Hindi na ito misteryo sa atin. Kung pag-aaralan po natin ito at magkakaroon tayo ng much attention sa bagay na ito. Dahil kung hindi natin ito pag-aaralan, mga kapatid, dangerous po. Mayroong danger. Magiging mali ang atin pong direksyon ng ating buhay Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano hindi matatag sa tamang doktrina. Ignorante sa mga tamang doktrina sapagkat binabaliwala nila ang usapin na ito patungkol sa mystery na ito.
na nireveal ng ating Panginoong Hesus kay Apostle Paul. Sabi dito, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Apostle Paul, yan ho ang kanyang desire, yan ang kanyang burden, na ma-preach niya po ang truth about the mystery sa lahat ng tao. Especially sa mga Gentiles, because siya po ay apostol to the Gentiles. Amen. So mystery, hindi po ito basta-bastang doktrina. It is a major Bible doctrine, mga kapatid, na dapat lahat ng believers ay maunawaan. Maunawaan natin ito, at kapag naunawaan natin itong Bible doctrine na ito, yung mystery na ito, mga kapatid, ang trabaho natin ay ipaalam ito sa iba. Katulad ni Apostle Paul, nung nalaman niya itong mystery na ito, ang kanyang burden, ito'y maipasa niya sa mga tao. Malaman din ito ng lahat ng mga tao. At yan po ang akin din pong burden sa gabing ito. Kung kayo po, mga kapatid, ay seryoso na malaman ang truth at hindi tayo madaya ng kasinungalingan ng kaaway, hindi tayo madaya sa mga maling doktrina, kailangan bigyan natin po ng atensyon ang pag-aaral about the mystery. When is the last time na nakarinig ka ng ganitong Bible study, sa ganitong doktrina about the mystery? Kailan yung last time? Mga kapatid, sa maraming pulpito sa panahong ito, maraming pulpits ang absent ang doktrinang ito. Hindi na ipapangaral, hindi na pag-uusapan. Sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, sa mga nagsasabing sila ay naninindigan sa truth, pero walang maririnig sa kanilang mga pulpits. Paulit-ulit na lang ang kanilang mensahe about sa pagbibigay. Bakit? Mali ba ang mag-preach ng magbigay? Hindi po mali. Pero ano ba ang agenda natin? Ano ba yung motive natin? Bakit pinapaulit-ulit natin? At lagi nating dinidiin yon sa mga Kristiyano. Tinatakot yung mga Kristiyano na kapag hindi kayo nagbigay, magnanakaw kayo. At kayo'y sumpain ng Diyos. Bakit paulit-ulit yon, mga kapatid? Anong motibo? Talaga bang para sa paglago ng member? Are we a true servant of Jesus Christ? Oo, sinabi ni Pablo na pinaglilingkuran lang natin ang ating sariling tiyan. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon Kristo. Naglilingkod lang tayo sa sariling tiyan natin. Ang habol lang natin talaga, yung pera ng mga nakikinig sa atin. Sasabihin natin, pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo pagpapalain. Yes, may pagpapala. Walang masama sa pagbibigay, pero kung paulit-ulit na lang yan ang laman ng ating mga pulpito, wala ng doktrina, mga kapatid.
paano lalago ang mga Kristiyano. Especially itong great doctrine na ito about the mystery na sinabi ni Paul, this is the power to establish you. Pero pag tinanong natin ang mga Kristiyano sa panahong ito, what is the mystery? What is this mystery all about? Biyaya lamang po ng Diyos na tayo po'y naturuan ng ganitong doktrina. Biyaya lamang ng Diyos na tayo po ay nabuksan sa ganitong truth, mga kapatid, na dati po, napakatagal ko rin po nakakulong sa tradisyon ng tao. Na sinasabi kong ako'y Kristiyano, ako'y naglilingkod sa Panginoon, pero wala akong idea sa mga bagay na ito. Before, hindi ko alam ang mga doktrinang ito, mga kapatid. But salamat, may ginamit ang Panginoon. Tinuro ang mystery na ito. Salamat sa Panginoon. At ito'y dakilang pagpapala na tayo po ay magkaroon ng understanding about this mystery. So siguro yung iba po sa atin, ano ba yung sinisigaw-sigaw na mystery na yan? Ano ba talaga? Importante ba talaga yan? Parang sa iba po wala kayong interest pero hindi nyo alam kung gaano kaimportante ang bagay na ito. Ang mystery na ito, mga kapatid, ito ang magbabago ng buhay natin. Magbabago ng mindset natin. Magbabago ng ating pong hindi lang ng doktrina, maging ang ating pamumuhay. Because totoo po yung sinabi ni Pablo, this is the power to establish you. So, ang nakakalungkot, mga kapatid, bibihira na yung mga totoong Kristiyano na naghahanap talaga ng katotohanan. Na talagang personally nagsisearch sila ng scriptures daily to see whether it is so. Pag narinig nila yung mystery, parang baliwala. Hindi man lang nila i-check sa kanilang Bible. Mahalaga ba talaga yung mystery na yan? Parang wala silang interes. Hindi nila makita na itong truth na ito, it is very major. Great. Very beneficial kapag naunawaan po ito ng isang mananampalataya. At ang aking desire, katulad ni Apostle Paul, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Kung hindi mahalaga ito, bakit sinabi ito ni Pablo? Na ito yung burden niya, na makita ito ng lahat ng tao. Kung ano itong fellowship of the mystery. Which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. At ayon po sa kanya, no, sabi dito sa verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known. Hindi lang pala sa lahat ng tao dito sa mundo, kundi ang desire din ni Apostle Paul ay malaman din ito ng mga principalities and powers in heavenly places. Ang mga angel, wala silang idea what is this
mystery all about. Pero sabi dito, might be known by the church. By the church. Tayo. Tayo po yung church, the body of Christ. Lahat ng nanampalataya sa gospel ni Kristo ay member ng Church of God, the body of Christ. Ang may banal na espiritu, yan po yung mga totoong member ng Church of God. Ikaw ba'y member ng Church of God? Naunawaan mo ba kung ano yung Church of God? Ano yung body of Christ na yan? Dahil kung hindi tayo member dyan, hindi tayo legit na member ng Church of God, mga kapatid, ibig sabihin nun, wala tayo kay Kristo. Tayo ay unsaved. Tayo ay malayo sa Panginoon. Without hope, without God in the world. So sabi dito, by the church, the manifold wisdom of God. Wow! Ang mystery po na ito, this is the manifold wisdom of God. Mga kapatid, hindi po natin mamaliitin po ang doktrinang ito. This is the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. This is according to the eternal purpose. Sa plano ito ng Diyos. Itong mystery na ito, bagamat ito ay kept secret since the world began, but this is in God's eternal purpose, in God's eternal plan, mga kapatid. Our Lord. Pag nalaman po natin ito, naunawaan natin kung ano itong mystery na ito, no? You have the manifold wisdom of God. We have the manifold wisdom of God. At alam niyo ho, mga kapatid, no? Maraming Christians, nagsasabing Christian sila. Pero itong bagay na ito ay hindi nila binibigyan ng consideration. Bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi hindi ito naka-line up sa kanilang preconceived ideas at sa kanilang mga traditional na mga interpretasyon. Ay, hindi naman yan tinuturo sa aming simbahan. Hindi naman yan pinag-uusapan sa amin eh. Kaya hindi mo bibigyan ito ng sincere consideration. Hindi mo ito bibigyan ng much na attention. Bakit? Kasi meron ka ng preconceived ideas. Sarado ka na kasi. Very close ka na doon sa tradisyon ng tao na iningatan mo, ini-embrace mo yung tradisyon ng tao. Hindi ka talaga Bible believer. Pero dito, ito yung challenge, mga kapatid. Kung tunay kang Bible believer, kung tunay kang naninindigan sa truth, sa salita ng Diyos, hindi mo ito mamaliitin, itong doktrina na ito, mga kapatid. It is a major Bible doctrine. Huwag natin po itong mamaliitin, mga kapatid. Amen? So, sana ho, magkaroon tayo ng humble attitude na alisin natin yung mga preconceived ideas natin. Kalimutan natin. Maging tunay tayo. Maging tunay tayong estudyante ng salita ng Diyos. Maging totoo tayo. Maging approved tayo sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao. Ito po yung challenge, mga kapatid.
Gusto natin maging approve sa Diyos? Mag-aral po tayo, personal, mag-Bible study tayo, personal mag-aral tayo. Because sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Hindi lamang yun kay Timothy. Hindi lamang yun command kay Timothy. Ako'y naniniwala, yun po ay direct na command din po para sa atin as a member of the body of Christ. Ngayon, kung dahil nga doon na tayo, hindi naman yan nakalinya, hindi yan naka-line up sa aming tradisyon, babaliwalain mo ito. Babaliwalain mo ito. Okay? Hindi ka tatagal sa ganito pong Bible study. Kasi para sa iyo, wala yan, no? Nagmamalaki lang yan, nagmamarunong lang yan. Kala mo naman kung sinong magaling na teacher yan. Kala mo naman kung sinong marunong, mas marunong pa yan sa aming pastor. Yung pastor namin, ang tagal na, malaki na yung ministry. Tapos yan, ngayon lang yan eh. Mga kulto yan. Oh, yan ho ang sasabihin ng iba. At baka yun din ang sinasabi mo sa akin ngayon. Sa church, dito sa Taal Baptist Church, no, nung tinuturo ko po ito, every Sunday, sa Sunday school, sa Bible study, sila po'y namamangha. Parang bago yan ah. Pastor, parang ngayon ko lang narinig yung Bible study na yan. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon sila ng talagang desire na matutunan ang bagay na ito. Hindi sila naging closed. Naging open-minded sila, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat. Dahil mas naging interesado pa sila na mag-aral ng Biblia. Mas gusto pa nilang maging mas malalim pa. Gusto pa nilang maunawaan kung ano yung mga bagay na yan, na mystery na yan. Nung narinig nila ito, mga kapatid, naging excited pa sila lalo sa salita ng Diyos. At nagkaroon sila ng maraming tanong. Nagtatanong na sila palagi. Ano ba ang ibig sabihin nitong verse na ito? No? Para saan ba ito? Paanong panahon ba ito? Ano ba ang context nito? Mga kapatid, sana ho ang paglakad natin talaga, no, sa Diyos ay dapat seryoso tayo. No? Seryoso tayo sa Bible study. Walang nakamaster ng Bible. Walang sino man nakamaster. Master ko ba ang Bible? Hindi. Master mo ang Bible? Hindi. Hindi natin master ang Bible. Pero ako'y naniniwala na habang tayo ay nag-aaral at pumupunta tayo doon sa deep things of God. Okay, papunta tayo doon sa mga malalim na bagay ng Diyos. Ako'y naniniwala, no? Ang salita ng Diyos parang treasure siya. Kayamanan siya. Na kapag na-discover mo 'yon, na kapag ano mo 'yon, natagpuan mo 'yon, wow! Magpapasalamat ka sa Panginoon. No? Wisdom ito. 'Di ba? Wisdom. Galing sa Panginoon. Amen. Yun ang tunay na kayamanan, mga kapatid. Yun yung tunay na hindi talaga nawawala. Yan lang ang matitira sa atin, ang kayamanan ng salita ng Diyos. Lahat ng material na bagay na meron tayo, yan ay mawawala sa atin. Pero yung mga salita ng Diyos na natutunan natin, yung mga deep things of God, mga kapatid, kapag na-search out natin ito, naipasok sa ating mind, sa ating heart,
Ito lang yung madadala natin sa langit, mga kapatid. At magiging approved tayo sa harapan ng Diyos. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed. Hindi nakakahiya, kundi tayo ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Bakit tayo nag-aaral? Yun po ang tanong. Why we study? Bakit natin pinag-aaralan ito? Yun po ang motivation. To be approved unto God. Hindi po tayo nag-aaral dito para sabihin na mas marunong tayo sa iba. Mas magaling tayo sa iba. Na magpa-pop up tayo. O mas marami akong alam sa iyo. Ang mystery na ito, mas alam ko ito. Ikaw hindi mo alam ito. Ganun ba? Hindi po ganun ang motivation. Hindi tayo magpapayabangan, kundi magtutulungan tayo na kung ano man yung natutunan po natin, yan po ay magmamanifest sa buhay natin. Mas lalo tayo magiging mapagpakumbaba na hindi tayo talaga magtitiwala sa sarili natin. The more na nakita natin ang truth sa Bible, the more na tayo po ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi tayo dapat magmamayabang. Amen? So dapat unawain po natin ang pag-aaral ng Bible. It is a work. Sabi doon, work. Trabaho. Pagtatrabahuan natin. Sabi ng Bible, comparing spiritual things with spiritual. Talagang tsatsagain natin ang lahat ng nandyan sa Bible. I-compare natin. Scripture with scripture. Ano bang ibig sabihin nito? May reference ba ito sa Old Testament? May katulad ba ang verse na ito? Saan nakakonect itong verse na ito? Ano yung context ng verse na ito? So talagang pag-iisipan mo ng mabuti. Amen? Ikaw ay magbibigay ng time, mag-spend ka ng time at talagang minsan magpupuyat ka. Pagpupuyatan mo ang salita ng Diyos na yung matutunan yan hanggat hindi mo pa nakikita ang truth. Sige, dig pa. Sige, hukay pa. Maghukay pa. Hanggang makita mo, nandun na. Malapit na. Amen? Naunawaan ko na. At kapag naunawaan mo na ito, mga kapatid, meron tayong responsibility. Katulad ng sinabi ni Pablo, ang sabi niya, to make all men see what is the fellowship of the mystery. Kapag nakita mo na yung wisdom na ito, the manifold wisdom of God, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, nabuksan ka na. Nahayag na sa iyo dahil naunawaan mo na ang mystery na ito na tinuro ni Apostle Paul. Ayan na. Gusto mo na rin ituro ito sa iba. Nagdi-desire ka na rin na ito ay ma-share mo sa mga ibang tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Yun yung natural kapag tayo ho ay totoong may banal na espiritu na nanahan sa atin. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng spiritual understanding habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay nakatutok sa pag-Bible study, rightly dividing the word of truth. Amen. Makikita mo ang wisdom, ang karunungan na binibigyan ka ng Diyos. Pupunuin ka ng Diyos ng kanyang karunungan mula sa kanyang salita. Sa mga sulat dyan ni Apostol Pablo. Because lahat ng revelation of the mystery na tinawag ni Pablo, nandyan lang. Nandyan na. Sa mga sulat ni Apostle Paul.
Nilagay diyan ng Holy Spirit. Ginamit lang si Apostle Paul. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, consider what I say. Consider what I say. Anong verse po yun na sinabi niya yung verse na yon? No, consider what I say. I-consider daw natin yung mga sinasabi ni Pablo. Okay? Kasi ho, pag hindi natin consider yon, wala tayong understanding sa lahat ng bagay. Oh, sinabi yan ni Pablo. Pag kinonsider natin ang kanyang mga sinabi, the Lord will give us understanding in all things. Sabi niya yun. Pwede pong pakihanap niyo po yun. Ano? Nakalimutan ko yung verse na yun. Ano? Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Wow. Oh. Dito po tayo muna sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Ito po ang sabi ng Bible. Howbeit we speak wisdom. We speak wisdom, sabi ni Apostle Paul. Nagsasalita kami ng karunungan among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. Ang mga sinasabi ni Pablo, hindi ito wisdom ng mundo, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. Ang sinasabi ni Pablo, this is the wisdom of God in a mystery. So, binibigyan ni Apostle Paul ng emphasis yung mystery. We speak the wisdom of God in a mystery. Why? Because this mystery is very much important doctrine para sa atin. Direct na doktrina po ito para sa Church of God, sa body of Christ. Hindi po ito prophecy na para sa bansang Israel. Kaya kapag dinivide natin ang Bible, mga kapatid, meron pong division ang Bible. Rightly dividing the word of truth. At ang main division ng Bible, kapatid, ay yung prophecy and then yung mystery. Okay? So this is the wisdom of God in a mystery. Hindi according to prophecy. Because prophecy, ang pinapatungkulan po ng prophecy is all about the nation of Israel. Kapatid, pag hindi natin nalaman itong main division ng Bible, lito po tayo sa Bible. Wala tayong understanding. Kailangan ma-identify natin kung ano yung prophecy at kung ano yung mystery. Mga kapatid, hindi po basta-basta itong Bible study natin. Kahit ako po, no? Sabi ko, nung bago ko po ito ituro, Lord, sana po bago ko ito ituro, ay talagang nauunawaan ko ito. At hindi lang naunawaan ko, dapat na ipapamuhay ko ito. Kasi walang kwenta kung alam ko ito at hindi ko naman na ipapamuhay. So, we speak the wisdom of God in a mystery, sabi ni Pablo. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Ito po yung hidden wisdom. Nakatago na karunungan. No? Pero ngayon, hindi na nakatago. Hayag na kapatid. Sasaliksikin na lang. Pag-aaralan na lang.
bibigyan na lang ng atensyon. Bibigyan na lang natin ng talagang desire na malaman ito. Mag-pray tayo, Lord, ano ba ito na hidden wisdom na ito? Gusto ko itong malaman. Ni-reveal mo na ito. Nandyan na, Panginoon. Lord, sana po dito ako manapik. Gusto ko po itong matutunan. Kung hindi po tayo nagdi-desire ng bagay na ito, kapatid, hindi tayo lalago. Mananatili tayong babe, gatas, unskillful in the word of righteousness. Babe, yan ang mga bata o mga sanggol. Paano po tayo magiging approved sa harapan ng Diyos? Kung babaliwalain natin ang wisdom na ito, the wisdom of God in a mystery. Sabi ng verse 8, which none of the princes of this world knew. Walang sino man na mga princess, mga king, yung mga hari ng mundong ito na nakakaalam. Sabi dito ni Pablo, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Grabe ang bigat po ng mga pananalitang ito. Dahil kung nalaman nila ito, hindi nila ipapako ang Panginoon. Imagine yan. Walang nakakaalam. Sa lumang tipan, bago namatay si Kristo, walang sino man ang nakakaalam. Hidden wisdom. Nakatago, mga kapatid. Pero, dumating si Apostol Pablo at kay Apostol Pablo, nireveal ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, kapatid, kung hindi pa natin ito alam, tayo na lang ang talagang hindi nag-aaral kung hindi pa natin malaman ito. Kasi pinaalam na ng Diyos. Imagine niyo po, maging yung mga princes of this world, hindi nila alam. Dahil kung alam nila ito, hindi nila ipapako ang Panginoon. Alam niyo po ba na ang isang prince of this world, the prince of the power of the air, Satan. At ako'y naniniwala, behind sa pagpapako kay Kristo sa cross, ang nasa likod po nun, walang iba kundi ang dyablo, si Satan. Tuwang-tuwa si Satan nung si Kristo po'y nakapako. Akala ni Satan, siya'y tagumpay. Siya yung victorious. Yan yung hari ninyo. Yan yung hari ng mga Hudyo. Pero, nakapako. Alam niyo po, kung alam lang ni Satan itong mystery na ito, kasi hindi nga alam ni. Wala silang alam sa mystery na ito. Nakatago ito sa Diyos. Kung alam ito ni Satan, hindi hahayaan ni Satan na ma-crucified ang ating Panginoon Hesus. Bakit? Bakit po, mga kapatid? Walang alam si Satan na magkakaroon pala ng body of Christ. Amen. Yan yung mystery, mga kapatid. Walang alam si Satan na yung epekto ng kamatayan ni Kristo, ang epekto ng pagkalibing at pagkabuhay muli ni Kristo ay magkakaroon pala ng kaligtasan. Kaligtasan na libre. Walang gawa. Biyaya. Amen. Biyaya ng Diyos. At ang sino man na manampalataya doon sa ginawa ni Kristo, magkakaroon siya ng selyo, ng banal na espiritu,
Magkakaroon ng spiritual circumcision, mga kapatid. At marami pa pong ibang mga mangyayari. Total package kapag ang isang tao nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo. Justification, redemption, mga kapatid. Yan ay wala sa Old Testament. Ang sealing ng Holy Spirit, wala po sa Old Testament. Nagkaroon lamang yan nung after na namatay si Kristo sa cross. Siya'y inilibing at muling nabuhay. Ngayon, kung alam yan ni Satan, hindi niya hahayaan na si Kristo ay mapako sa cross. Kumbaga si Satan, no? Siya po ay ginamit din ng Diyos. The only wise God. Ang Diyos lang ang marunong. Siya lang ang pinaka matalino. The only wise God. Akala ni Satan maiisahan niya ang Diyos. Hindi. Hindi niya maisahan. Amen? Hindi alam ni Satan na merong plano ang Diyos. Merong palang mystery plan ang Panginoon. Meron palang nakatago sa isip ng Diyos lang, nandoon lang sa Panginoon. Nakatago lang doon. Walang alam ang lahat sa mangyayari. After na namatay si Kristo, nung inilibing at nabuhay muli, mga kapatid, natalo si Satan. Amen? Tagumpay ang Panginoon. Bakit? Doon nagkaroon ng dispensation ng biyaya ng Diyos. Na madali na ang kaligtasan. Hindi na by the works of the law. Wala na ang sumpa. Si Kristo na ang naging sumpa. Ang kailangan na lang natin, manampalataya sa ginawa ni Kristo. At tayo ay maaalis sa sumpa ng batas, mga kapatid. Amen? At ang kaligtasan sa panahon na ito, ito'y kaligtasan, mga kapatid, na hindi nawawala. Ang Holy Spirit, kapag pumasok sa isang mananampalataya, hindi na ito aalis, mga kapatid. Until the day of redemption. Kailan lang nangyari yon? Yan ang epekto ng si Kristo'y namatay, inilibing, nabuhay namang muli. Ang Gentile na dating malayo sa Panginoon, ang Diyos ay parang walang pakialam sa Gentile sa Old Testament. Ang pinili niya ang Israel. Amen? Ang Gentile, malayo sa Panginoon. They are without hope. Alien from the commonwealth of Israel. Strangers, sabi ng Ephesians chapter 2. Without God in the world. Pero nung namatay si Kristo, inilibing at nabuhay muli, kapatid, yung pong middle wall of partition between Jew and Gentiles, yun po'y nagiba. Kaya tayo po yung nakinabang, mga kapatid. Tayong mga hintil, ang totoong nakinabang ng ginawa ni Kristo sa cross, mga kapatid. At yung mystery na ito, na para sa atin, pag nalaman natin ito, this is the wisdom of God in a mystery. In a mystery. Paulit-ulitin ko po itong sabihin dahil ito po'y Bible. Salita ito ng Diyos. Gusto mo ng wisdom of God? Gusto natin ng karunungan ng Diyos? Na ito'y mapasa atin, the manifold wisdom of God?
na yan po'y naitatak sa isip at puso mo na kahit anumang sitwasyon na dumating sa buhay mo, because you have that wisdom of God na ito, hindi ka matitinag, mga kapatid. Hindi ka matitinag. Hindi ka matatakot kahit anong mangyari sa buhay mo dito sa mundo. Hindi ka matatakot, mga kapatid. Bakit panatag ka? Meron kang wisdom ng ating Panginoon. Ano mang problema ang dumating sa buhay natin dito, dahil meron tayong wisdom na ito ng Diyos in a mystery, kapatid, hindi magtatagumpay ang kalaban po. Establish ka. Matatag ka, kapatid. Yes, minsan nadadapa po tayo. Minsan na tayo ho, pag hindi tayo nag-ingat, nadadapa tayo. Take heed lest ye fall, sabi ng Bible. Mag-ingat, take heed. Baka matumba tayo, madapa tayo. Pero salamat, naunawaan natin ang mystery. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Amen. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin, hindi ang ating sarili. Kaya sabi ni Pablo, but none of these things move me. Ang mga bagay na ito hindi magpapagalaw sa akin. Hindi magpapatinag sa akin. Kahit patayin ako, sabi ni Pablo. Neither I count, sabi niya, neither I count myself dear unto me. Dear myself. Hindi ko na minahal ang sarili ko. Amen? Sabi niya, to finish my course with joy. Imagine niyo po, si Apostle Paul, nung naunawaan niya ang mystery na ito, naging matatag siya. Hindi siya matinag. Na kahit ano nang gawin sa kanya, hindi siya natatakot. Kahit patayin siya, ugutan siya ng ulo. Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. To be absent from this body, to be present with the Lord. Amen? Tatapusin ko, sabi ni Pablo, ang ministry na pinagkatiwala ng Diyos to testify the gospel of the grace of God. Mga kapatid, kahit anong hirap ng buhay, hindi tayo matitinag. Kahit gaano ho kasama ang mundong ito, malakas ang impluwensya ng mundong ito, kapag naunawaan natin yung mystery na ito, the wisdom of God in a mystery, tayo po'y magiging established. Magiging matatag po tayo. So, tutuloy po natin ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Sana magkaroon tayo ng interest. Kasi kung wala kang interest dito sa Bible study na ito, hindi ka magiging matatag, mga kapatid. Balik lang po ako doon sa Romans 16, chapter 25. Sabi dito ni Pablo, now to him that is of power to establish you according to my gospel. So I hope na hindi natin babaliwalain yung gospel ni Jesus Christ. Yung gospel na pinangaral ni Pablo. At ang ikalawa, na mag-establish sa atin, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Ngayon, babaliwalain ba natin ang mystery? Itong nireveal ng Panginoon kay Pablo na mystery? Babaliwalain lang ba natin ito? Okay lang, kahit hindi na natin pag-aralan yan, Pastor. Doon na lang tayo sa mga yung mga madali lang, mga simple lang. Parang malalim na yata yan eh. Parang napaka-deep na yan. Doon lang tayo sa sa madali, sa gatas.
gatas lang. Mga karnal tayo, mga Corinthian believer tayo. Ganun tayo katulad ng mga taga-Korinto. Nasabi ni Pablo, hindi ako makapit sa inyo ng meat kasi mga karnal kayo. Milk lang ang kaya ninyo. Amen? Ang strong meat belongeth to the full age. Sabi ng Hebrews, di ba? Hebrews chapter 5. Ang karne ay para lamang sa mga adult, sa mga matured. Ibig sabihin, kung gatas pa rin ang hanap mo, ay baby ka. Ang tagal mo ng Kristiyano, gatas pa rin ang hinahanap mo. Bakit? Mga kapatid, kasi wala tayong interes. Wala tayong spiritual desire na lumago. Maging established tayo sa ating pananampalataya. So this is the power to establish you. At ang power na ito galing sa Diyos. Hindi galing sa pastor. Kahit gaano ho kasikat yung pastor, kagaling yung pastor, kaedukado yung pastor, maimpluwensya yung pastor, pero kung hindi siya nagtuturo ng ganitong doktrina about the mystery, ibig sabihin lang yan, hindi niya rin alam kung ano yung mystery na yan. Kasi ano yung ituturo mo kung hindi mo alam? Hindi tayo nagyayabangan dito, hindi tayo nagpapalakihan dito. Hindi ko sinasabing alam ko lang, ako lang ang may alam. Kapatid, tayo po ay nag-aaral para maging approve sa Diyos, hindi para magmalakihan. Ito po'y sinishare ko po sa atin, sa church natin, sa inyo, kung sino man ang nakakapakinig ngayon. Amen? Sinishare ko po ito dahil ito ang nais ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Hindi lang maligtas ang tao sa impyerno, kundi mapunta sa knowledge of the truth. Malaman ng tao what is the fellowship of the mystery, sabi ni Paul. Malaman ng lahat ng tao. To make all men see. Dapat makita ito ng lahat ng tao. At yun, patay na po si Pablo. Pero meron siyang naiwan na yun po ang kanyang goal, to make all men see. Sa time niya, gusto niyang mapuntahan ang lahat ng tao. Halos gusto niyang puntahan ang buong mundo. Masabi niya kung ano itong wisdom of God in a mystery. Gusto niya itong ituro sa lahat ng tao. At ngayon, mga kapatid, meron tayong privilege na maituro ito sa lahat ng tao. Bakit? Nandyan po, meron tayong access sa social media. Meron tayong madali na access na ang truth ay maipaabot sa lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lang sa lokalidad, hindi lang sa isang lugar. Sa katulad nitong platform, kapatid, pwedeng ang doktrinang ito about the revelation of the mystery, the wisdom of God in a mystery, pwedeng maipaabot sa karamihan ng tao. Amen? Especially sa mga Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Tunay na mananampalataya. May banal na espiritu. Dapat malaman at maunawaan ng bawat Kristiyano what is the fellowship of the mystery. The wisdom of God in a mystery. So ito po yung introduction pa lamang, mga kapatid. Malayo pa po. Malayo pa ang atin pong pag-aaralan. Ito po ay series of Bible lesson, mga kapatid. Doktrina po ito. This is a major doctrine. Hindi po ito madali at hindi natin ito matatapos ng isang oras lang na pag-aaral. Lifetime po na pag-aaral po ito, kapatid.
lifetime, araw-araw, dapat maunawaan natin what is this mystery all about. So salamat sa salita ng Diyos na atin pong mga na napag-usapan at nabigyan natin ng emphasis ang salitang mystery. Okay, at the fellowship of the mystery, the wisdom of God in a mystery. At aanuhin po natin yan mga kapatid, isa-isahin natin yung mga mystery na yan, no? At ito po ay talagang interesting na subject. Ako po ay talagang nung nalaman ko ito, no, talagang nagkaroon ako ng interest, no? Talagang hindi ko hindi ko tinigilan, no, na ito pong mystery na ito ay mapag-aralan ko. Ano po? Ang Bible nandiyan na. Ang Holy Spirit ang ating teacher. Magdepende lang tayo sa Holy Spirit at tutulungan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan ang mga bagay na ito. Okay? So salamat po sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Shout out po sa lahat. Kung sino man po kayo na nandyan. Okay, basahin ko na lang po kung meron pong nasa comment section. Basahin ko po. Si Sister Lorna Corteguera. Okay, nandyan po pala Sister Lorna. Okay, sa ano po, sa Lontal. Dito po sa Taal, Batangas. Amen. Shout out po sa inyo. Praying for you, Sister Lorna. Ang inyong good health, pati po ang inyong mga pamilya, ang inyong anak. And then si Pogi Yeol TV. Sabi niya, good evening po, Pastor, at sa lahat. Ayan, si Sister Lori po yan. Sister Lori. Then Sister Erlinda. Ayan, magandang gabi po, Pastor. Payomo. Ayan, si Sister Lisa Villanueva. Si Sir Joseph Saladino. Ayan. Si Sir si Ma'am Florencia Cesar. Ayan, God bless you more. Pastor, more souls to win. Amen. Si Sister Treble Albert pala ito, Albert. Albert, ayan, Patrolya. Baliktad yung pangalan niya, no? So may wisdom nga ba talaga pang, ano to? Pang hindi, parang hindi matataka ng 666. Ayan. So, yan, sa ibang panahon yan, ano, tribulation period yan, Revelation 13. Ayan, si Sister Florencia Cesar, amen. Yan, si Brother Robert Garcia, amen. Okay, salamat po sa inyo pong pag-join sa atin pong live broadcast ngayon pong gabi. At biyaya lamang ng Diyos na tayo po ay makapagpatuloy sa mga ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat muli sa mga pagpapala mo sa amin na wisdom, karunungan ninyo, Panginoon, in a mystery, mga truths, mga doktrina na very essential, Panginoon, napaka-importante para sa amin na member ng Body of Christ, na hindi namin mamaliitin ito sapagkat dito po nilagay niyo, Panginoon, dito kami magiging matatag, ma-establish. Ito yung power to establish our Christian life, Panginoon, at maging approved kami sa inyong harapan. The revelation of the mystery na nireveal mo po kay Apostol Pablo. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo kami ng desire na matutunan po ang doktrinang ito. The major doctrine of the Bible, the mystery. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, lalo na sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbayad ng aming kasalanan, nabuhos ang kanyang dugo, namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli. Salamat po sa lahat ng spiritual blessings in heavenly places na inihanda mo sa amin, Panginoon. Lahat ng mga ligtas na nampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa inyo lamang po ang kapurihan at kaluwalhatian, binabalik namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. To God be the glory. Okay,
Makapakinig muna tayo ng isang kanta bago natin i-close ang ating live broadcast. So long I had searched for life's meaning, enslaved by my sin and my greed. Then the door of my prison was opened by love. The ransom was paid, I was free. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of the past. I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. I'm free from the guilt that I carried, from the dull, empty life I am set free. For when Jesus saved me, He made me complete. He forgot the foolish man I used to be. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of the past. I traded my shackles for